Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon, dito nga po ako nagtataka na bakit parang, syempre, naaamoy na nga talaga nila, no, mga minamahal. Kasi mukhang mahirapan silang sagutin. Sino ba si Mary Grace Piatos? Sino ba itong Kokoy Villamin? Sino itong mga prutas na to, mga cellphones na to? 'Di ba? Sino-sino yung mga taong 'yan, 'di ba? Medyo mahirapan silang ipaliwanag. Ito nga pong confidential funds ni Sara Duterte. And also, mahirapan din sila mga minamahal na i-justify. Ito nga pong pagnanakaw ni Sara Duterte noong siya ay Department of Education Secretary, or sa madaling sabi, mahirapan silang katigan or depensahan, I mean. Ito nga pong impeachment, napipintong impeachment complaint laban nga po kay Vice President Sara Duterte. So that, ito yung hindi ko maintindihan eh. In the very last minute, diyan nyo pa talaga naisipan na pag-resignin itong si Vice President Sara Duterte. Ang tindi ng lawyer ni VP Sara. Hindi ba kayo nahihiya na mag-advise ng ganyan kay VP Sara Duterte? Na parang ginawa ninyong scapegoat na lang ang resignation. Well, kung sa bagay, kahit papano makakakuha pa din ng sympathy. Pwedeng gamitin din yan, mga minamahal ni Sara Duterte, na siya ay ginigipit, siya ay iniipit, or hindi niya na nakayanan yung ginagawa ng gobyerno. Pwede niyang gawing reason yan para umalis bilang Vice President ng bansang Pilipinas to gain a sympathy, pero yung totoo, umalis itong si VP Sara Duterte dahil alam niyang siya ay mai-impeach. Ngayon na siya ay mai-impeach, hahanap na lang siya ng, you know what, yung tinatawag na graceful exit. Para masabi na, ay, kasi alam kong may impeach ako, bounce na ako. Para hindi masabing ganon, gagawa siya ng paraan, di ba? Para mas-save yung reputation, yung image niya, yung pagkatao niya, kung sakaling hindi niya masagot yung mga grounds for impeachment, ang gagawin niya, exit. Through, sa paanong paraan mga minamahal? Sa pamamagitan ng paawa effect. Oo. Ginigipit ako. Iniipit ako. Hindi ko na kaya. Magre-resign ako for delikadesa. May maniniwala pa kaya sa ganong drama ni Vice President Sara Duterte? Tanong lamang po mga minamahal. At bakit yan yung napiling advice sa'yo ng mga abogado mo? At kung susundin mo yan, do you think may maniniwala sa'yo? Well, kung sa bagay, meron naman kahit papaano kasi madaming nauuto. Ito nga pong mga DDS, itong mga DDS, madaling mauto, mga minamahal. 'Di ba? Tulad nito. Kahit sinabi na ng ICC na itong si Digong is stand to fit on trial kay Neme. 'Di ba? Sinasabi na pwedeng humarap itong si former President Duterte. Diba? Kahit sinasabing ganun, naniniwala pa din sila sa sinabi ni Sara Duterte na wala na daw sa katinuan si Digong. Baliw na daw si Digong nyo. Diba? Naniniwala pa din sila eh. Sa ganong kasabihan mga minamahal. Siyempre, mga uto-uto nga eh. Diba? Yan yung sinasabi ko. Mga uto-uto. Diba? Kaya nga ito yung pinaka-point natin dito eh. Kung sakali man na itong si Sara Duterte ay mag-resign, tapos ang reason out nila is out for delikadesa, for the reason of delikadesa, or baka ginipit, inipit, ganyan-ganyan, may maniniwala pa din. Pero at the end of the day, yung mga matatalino, hindi mo maluloko. VP Sara Duterte. Ibaon mo sa bato. Hindi mo kami mauuto. Alam namin ang agenda mo na gusto mo talagang maging presidente ng bansang Pilipinas kasi gusto mong gumante. At kapag si Sara Duterte yung naupo, payag kayo mga minamahal, babalik tayo sa panahon na magkakaroon ng AJK. Babalik tayo sa panahon na bilyones ang inutang at mukhang hirap pang bayaran. 'Di ba? Ng bansang Pilipinas through tax, through people tax money. 'Di ba? Papayag kayo
na magiging abusado, parang yan yung tinatawag na de facto de martial law. 'Di ba? Kahit hindi natin sabihin na, hindi man nila sabihin na may martial law, pero ganun na yung nangyayari. Papayag kayong muli na mawalan tayo ng boses para magsalita? 'Di ba? Hindi naman ata. Medyo nakakatakot pag si Sara Duterte yung maging presidente ulit ng bansang Pilipinas, mga minamahal. 'Di ba? Kasi baka makita niyo si Mima nakalambitin na doon. Oo, kasi ganun sila ka-brutal. 'Di ba? Ngayon, kahit tirahin mo si PBBM ng bangag, kineme eklabush, hindi ka naman papansinin yan eh. Oo. Kasi si PBBM, hinahayaan niya lang yung exercise natin na magsalita ng free speech. 'Di ba? Kahit sabihin mo si PBBM is addictus benedictus, hindi ka papansinin yan. Bakit? Kasi mas busy ang presidente sa pagtatrabaho kaysa sa manira or kaysa pagtuunan ng pansin yung mga ganyang walang klaseng bagay na naratibo nila. Kaya nga sabi ko, minsan lugi din itong si President Bongbong Marcos. Kasi yung kabila, todo trabaho na masira ang reputation niya. Ito namang si PBBM, hinahayaan niya lang din naman. Kaya tingnan ninyo, pag paulit-ulit yung narrative, parang nagiging totoo siya tingnan. Kahit alam naman natin na hindi. Kasi the way na paulit-ulitin nila, sinasabi, the more na nag-fed sa isip na, mas the more na na nagiging totoo. Kahit hindi naman. Tayo lang mga matatalino nakakaintindi niyan. Parang sa kanta, hindi natin kabisado yung kanta, pero the way na paulit-ulit natin naririnig, nagkakaroon tayo ng instinct na, ito naman, bangag kasi, ganyan-ganyan. Pero tayong matatalino, hindi tayo naniniwala doon. Nagigets ninyo mga minamahal, kaya dapat, matuto din sana naman, no? Itong si PBBM, matuto din namang tumabla kahit papaano. Kaso mabait talaga yung ating presidente. Hindi naman siya ganun kabrutal, di ba? Hindi siya ganun kasama, mga minamahal. Hindi siya katulad ng mga Duterte. At kapag nakabalik yung mga Duterte na yan, I'm pretty sure, mga minamahal, itaga nyo man sa bato, isaksak nyo sa bato yung sinabi ni Mima, ang gagawin lang ni Sara Duterte ay gagante. Gagante siya. Gagantihan niya lahat. Yan yung gagawin niya. Gagante itong si VP Sara Duterte. Wala nang iba. Yan talagang gagawin niya. Gagante siya. Alright. So, sana hindi makatakbo. Kasi, kahit tumakbo naman yan, hindi naman yan mananalo. Magsasanib persa yung loyalista sa mga kakamping Unipink. Yan yung tunay na pagbabago. Kasi sila lang naman yung magugulo. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, anong masasabi ninyo dito? Diba? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always, nyo pong i-hit ang notification bell para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.